Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ano kaya ang mangyayari sa iyo kapag sinabing nanalo ka ng 50 million pesos sa loto? Malamang hihimatayin ka sa tuwa o kundi naman ay aatakihin ka sa puso sa sobrang kagalakan. May isang kwento na minsan daw ay may isang lola, lalo na po ngayong linggo ay araw ng mga lola at lolo at mga matatanda, ang senior citizen, ay walang kalam-alam na nanalo siya sa loto ng 50 million pesos. Ang problema ng kaniyang mga kasambahay ay kung papaano nila ito sasabihin sa kanya sa kadahilan ng may sakit siya sa puso at matanda na. Naisip nilang imbitahan ang kanilang kura paroko dahil kaibigang matalik ito ng kanilang lola at isa pa ay matagal din siyang naglingkod sa simbahan bilang isang apostolada. Hiniling nila sa pari na siya ay magbalita sa kanilang lola sa maingat na paraan na hindi niya ikabibigla. Sumang-ayon naman ang pari at isang gabi, dumalaw ang pari sa bahay at kinausap ang matanda. Lola, kamusta na ang lagay ninyo? Sagot ng matanda, mabuti naman po, padre. At nagkwentuhan sila ng matagal. Nang mapansin ng pare na nalilibang na at relax na ang matanda, at tinanong niya ito, Lola, kung sakaling manalo kayo ng 50 million sa loto, anong gagawin niyo sa pera? Aba padre, sabi ni Lola, kung ako'y mananalo ng 50 million sa loto, ibibigay ko ang kalahati sa simbahan. Nang marinig to ng pare, inatake siya sa puso at namatay. Siyempre naman po, kung ikay bibigyan ng 25 million, hindi ko po alam kung magpapalpitate ka naman, pagpapawisan ka ng todo-todo, at ikay hihimatayin. Wala naman siguro sa atin ang matinong pag-iisip na ayaw yumaman. Amen? Gusto nyo bang yumaman? Gusto nyo ba ng pera? Sino ayaw ng pera? Sinungaling. Sino ayaw yumaman? Sinungaling. Dati-rati ang kayamanan ay hinuhukay. Sinisisid. Nilalakbay ng malayo. Ibig sabihin, ang kayamanan ay pinaghihirapan para makuha ng isang tao. Marami siyang sakripisyong dapat gawin. Ngayon, marahil, tila mas madali ang yumaman. Tumaya ka ng loto, sumali sa patimpalak na may malaking cash prize. May iba naman, sa masasamang paraan, nakakuha ng kayamanan. Amen? Pero ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol sa talinghaga ng kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos. Inahalin tulad ng ating Panginoong Hesus na isang taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid at mamahaling perlas. Kapwa nila sinasakripisyo ang kanilang pag-aari upang mabili lamang ang mga kayamanang iyon. Kung kaya nating magsakripisyo para sa kayamanang makamundo na nabubulok at nasisira ay dapat gayon din sa mga bagay na espiritual. Mga kapatid, napaganda po ngayon ang talinghaga. Ito'y hinggil sa kayamanan. Ito rin paalala po sa atin kung ano po yung pinapahalagan po natin mga bagay-bagay dito sa mundo.
Ang pinapalala lang po sa atin ating Panginoon ay naway ang ating mga pinapahalagahan ay tunay na mahalaga sa buhay po natin. Dahil nga alam po natin na ang kayamanan at ang salapi, kahit ito po'y mahalaga, ito dapat ang siyang dahilan na kung saan masisira ang ating buhay. Alam po natin, kapag kayamanan, salapi, ang nasa isip at puso ng tao, ang labis na pagmahal sa kayamanan at pera, alam po natin na sinisira kahit ang ating isipan at kalooban at kahit ang ating mabuting ugnayan sa bawat isa. Sinasabi po sa atin, ang mga labis na bagay ay hindi nakakabuti. Lahat ng labis ay nakakasira. Amen? Kagaya rin po ng kayamanan, kagaya po ng salapi, kagaya rin po ng pera, kagaya rin po ng ginto. Kaya nga po, nakakalason sa isipan, kalooban, ang sobrang paghumaling at pagmamahal sa kayamanan at salapi. Sabi po ni St. John Paul II, it's okay to possess money. Dahil kailangan po natin ng pera, dahil ginagamit ito natin, pero wag sana tayong maging possess ng pera. It's good to possess, but we should not be possessed by money. Ito po'y paalala po sa atin. At mga kapatid, alam din po natin na ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapalala po sa atin kung ano ang pinahalagahan po natin. What really matters. What do we really give importance, and what is the most valuable to us? Nakakalungkot dahil nga po, tirabagang sa mundo, para bang pera-pera na lamang ang usapan. Amen? Napakadaling magbago ang tao dahil sa pera. Napakadaling magbago ang tao dahil sa ningning ng salapi. Pwedeng baguhin ng salapi ang buhay ng tao. Amen? Pwedeng baguhin ng salapi ang mukha ng tao. Amen? Pwede kanyang gawing bata kahit matanda ka na. Amen? At pwede mong gawin lahat ng gusto mo kapag ika'y mayaman at may salapi. Amen? Pag may pera ka, likas na lalapit ang tao sa iyo. Amen? Kilalang kilala ka. Amen? Pag wala ka ng pera, hindi ka na kilala. This is how money is powerful. This is how possessions are powerful. That is why naguhumaling tayong lahat. Naguhumaling tayo sa kayamanan at pera. At ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit ang mga damuhalang minahan na gusto pong lasunin ang isip ng mga katutubo at higit sa lahat ang ating mga taga Nuevo Vizcayano. Siguro napakinggan din niyo po yung usaping Pax Silica. Amen? Ito po yung mainit na usapan ngayon sa social media. Ang Pax Silica ay ito po yung magiging artificial intelligence hub or data center sa Tarlac City, the new Clark City. Na ito po ay, it will actually generate, it covers about 4,000 acres or 1,600 plus hectares. And alam din po natin na kailangan po niya ng mga megawatts, million of megawatts, and also like millions of gallons of clear water for the cooling system of this AI data center.
Ano pong AI? Ito po yung ginagamit po natin ngayon. Na kung saan, kung meron tayong hinihiling kay AI, binibigay niya agad-agad. Kaya nga, tila bagang mas magaling pa si AI sa atin. Amen? That's why even posters, logos, anything that we ask from AI, binibigay niya po sa atin. Kaya nagugulat din tayo dahil pati ang ating mukha, minsan nakakatuwa dahil nga pinapaganda ni AI ang ating mga mukha. Amen? You see what happens. Kailangan po nila ng AI hub or data center at ang pinili po ng Israel at US, walang iba kundi ang Pilipinas. Now, what happens? Sabi nila, it will boost our economy. It will provide thousands of jobs. But you see, every foreign investments, actually, hindi po tayo ang nagbe-benepisyo, kundi ang mga dayuhan at mga banyaga. Now, ito po ang usaping Pax Silica, na sinasabi po sa atin, ano bang mahalaga sa atin? Pera ba o buhay? Kita ba o kultura? O ang sinasabi sa atin, ano bang napakahalaga? Progreso, pero ang aasenso ay banyaga. Kundi alam din po natin that even this oceanic gold that again has opened a new investment by the Canadian government of 1.9 billion until 2037, don't you know that's only 0.6 of the actual income ang pumupunta sa atin. 0.06. Wala pa pong 1% ang pumupunta po sa atin. That's why you see, it's the same pattern, it's the same template, that what really benefits is not ours, kundi ang mga banyagang investors. My dear brothers and sisters, napakaliwanag po na sana tayo po ay papahalagan po natin ang buhay ng Pilipino. Papahalagan po natin ang kultura ng Pilipino. Papahalagan po natin ang dignidad ng manggagawang Pilipino. At lalong-lalo na sana pahalagan po natin ang buhay ng sambayanang Pilipino. Mga kapatid, nagpapalala po sa atin ngayon ang Ebanghelyo na naway ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos. At higit sa lahat, ang tunay na kasiyahan at kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang siyang pinakamahalagang kayamanan natin sa mundo. My dear brothers and sisters, let us pray that we really look for treasures that would long last and that gives true happiness, purpose, and meaning, especially towards our salvation to God. Walang iba kundi si Jesus lamang. Walang iba kundi ang Diyos lamang ang tunay na kayamanan natin na nagbibigay ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, kaligtasan natin dito sa mundo. Amen.